Tito. Yan mga kaidol, magandang umaga po sa inyong lahat. Dito po kami sa area na dinalhan namin sa asawa ni Efraim. So yan mga kaidol, hindi po kami nag-video sa may karsada kasi mahirap na po kasi baka masundan po kami. So kasama ko po yung kapatid ko ngayon. So doon yung karsada mga kaidol. Hindi kami doon. So magtanong lang po kami dito mga kaidol kasi noong hinatid ko yung asawa ni Efraim, doon lang ako sa kanto. Rosing. Sige lang, salamat. So ito yung kaidol. Rosing. So baka magtaka kayo mga kaidol na ako yung naghatid na hindi ko na So, di na ako pumunta sa bahay ni Lula ni Lula ni Giselle. Saktong daanan na may simentado mga kaidol ng dahil. Oo. Saka Siyan mga kaidol, welcome back po sa channel ni Bird Strike TV. Ito yung araw na magkasama kami ngayon ni Efraim patungo sa kanyang asawa. Pinasama ako ni Utol Efraim kasi ako yung naghatid sa tinitirhan sa asawa ni Efraim. Kasi sa akin lang yung pinagkatiwala ni Efraim yung asawa niya sa kanyang lula. So puntahan namin ngayon mga kaidol kasi sabik na po si Efraim na makita yung asawa niya. Kaya nung sa intro mga kaidol ay papasok dito ay hindi kami nag-video baka mahirap na. So puntahan namin yung asawa niya. Siguro sabik na rin yung makita si Efraim at hindi namin alam yung mga kaidol kung ano talaga yung reaksyon sa asawa niya. Kasi halos mag-4 na taon na hindi sila nagkita. So puntahan namin mga kaidol yung area na to mga kaidol. Hindi kami sigurado kung may mga bandido ba o wala yung mga tauhan ni Grigo, pero palagi po kami mga alerto ni Efraim mga kaidol. Tsaka yung sugat niya hindi naman po masyadong Kaya mag-iingat na lang po kami. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan sa aking channel, Luzon, Visayas, Mindanao, paki-subscribe na rin sa aking channel po, Bird Strike TV. Pakipindot na lang po sa button bell para updated kayo sa susunod naming mga i-upload na video. Maraming salamat sa inyong panonood at saka sana po ay hindi kayo magsasawang manonood sa aming mga video. Subscribe na rin po sa aming mga kasamahan sa kanyang mga channel, Efraim TV, G. Chris TV, Ronel Adventure, Ilmer Adventure, Caps TV. So yan mga kaidol, paki-support na rin po sa aking sa aming kasamahan. May ginawa silang bago ngayon tingnan niyo lang yung upload nyo ni Ghost 69. Sana po Ghost 69 ay magpapatuloy pa rin po kayo. At saka maraming salamat sa yung pagtulong sa amin. Hindi namin yun makakalimutan kahit anong mangyari. So pakisubaybay na rin po sa mga video namin sa aming magkakapatid, sa lahat naming kasamahan sa Team 69. So kaya patuloy pa rin po kami mga kaidol. So yan, shout out dyan sa ating mga supporter dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, ang Mona Lisa Mendoza, shout out dol, Balitang Palaway, Norosman, Idil Carmen, Josephine Cañete, Salvi Malo, shout out sa iyo dyan, James, shout out sa iyo idol. Hawkins,
Meet Galvis po. So Ninit Galvis, shout out sa iyo dyan Dol. Sana ligtas. Good luck sa iyong pagdating dito sa Pilipinas. Alam namin na umuwi ka. So salamat sa inyong lahat. Mireros, Marisa, Aragon, Dablo. Maraming salamat. Shout out sa iyo dyan. So pagkatapos nito mga ka-idol, madala namin yung asawa ni Prime ay baka pahinga muna kami sandali. At hintayin namin yung ano kasi di rin pwede kami. Sana po Paano po no? Layo mo na kita rin no? so Tulog ka oras itong biyahe ganiya ba? siguro po tayo mga ilang minuto pa yung bago tayo makarating. So mga ka-idol, sana Ito rin yung ito taman si Kwanday, si dito ra sa kanto. Giselle. Wala na mo ipasulod ring motor kay lisod na kayo. Kasi mapano. So, yan mga idol, so ito po yung dala namin ngayon. Kunti lang kasi wala tayong ganong kalaking pera. Nanghiram lang din po kami sa pitbahay. so baka magtaka kayo na hindi buo ngayong Ayan po. ngayon yung team sa 69. Sabi ko sa bahay. Dala ako ng konti idol. Sundan Bigas po. tignan nyo lang po yung live ni 69 kasi doon siya nagpaliwanag kung ano talaga yung dahilan, kung bakit. Pwede lang sana tol no, kung ano yung mga bagong content nila, sana supportahan na lang. Suportahan lang po niyo mga ka-idol kahit sa mga subscriber namin. Natin sila sa kasi ilahang bagong ginawa na content kasi gusto nilang magpahinga. Pahinga muna sila ng kasi na si 69. So, kaya kung laman dyan Kikong tuno, sinabi ni 69 na okay na si Kikong. Okay na si Kikong, okay lang si Kikong. Ayan, okay lang si Kikong mga ka-idol. Kaya sana ay patuloy kayong magsusuporta sa kung magsusuporta kayo sa amin ay sana rin sa kanila rin po. So patuloy maglalakad lang po kami ni Prime. So delikado gyapon ng diri atol kung makuan ba. Wala na may mga sundalo dito sa mga ganyan niya. So naay ko nito detachment Yan mga ka-idol, may detachment doon sa dinaanan namin. So naging kampante kami pero di rin kami kumpiyansa. Banyo ganyan no kay ang silba wala pa nila yung tanong. Kasi ginawa mo gani wala sila nang resistensya. So tingnan yung paligid mga ka-idol. So doon may may kulungan doon. So baka Ito lang nangyari ngayon, sana kung papayag ka, ikaw lang muna yung makipag-usap sa asawa ko. Para susubukan nating i-explain na rin ang mga bagay-bagay kung ano ang mga nangyari sa atin dati para malaman niya kung ano talaga yung rason. Kasi iniwan ko sila nang hindi ako nagpaalam kasi alam ko yung sitwasyon pag nagpaalam ko hindi siya papayag. Kasi sa akin yung dati yung mga commander na sila yung bahala pero hindi pala. Kaya ganun ang nangyari. So yan mga ka-idol, ako muna yung kakausap sa kanyang asawa ngayon para may paliwanag ko yung kung ano talaga nangyari ni Ibrahim, kung bakit siya pumasok sa pagiging isang commander. Sana maintindihan ng asawa ko pero wala sa akin mga kung yun na talaga niya sa akin. Wala akong magagawa kasi hindi naman natin kontrolado ang bawat buhay ng bawat isa. Doon kami mga ka-idol patungo dito. Yung iwan ako kahit suportahan ko lang yung anak ko okay na sa akin yun malaki din kasalanan na gawa ko sa kanilang hindi ako nagpaalam kasi sa kanya rin yun. Layo pa siguro ba kay kuan mo man kumutan ang tugo sa screen ko na mlasunahan to ingon bata. Ayan haba ng bangin dito. Ayan. Hindi ko tagig ka ng sugod alas kuan balas hindi ba to Haba ng lakad natin kapin alas 11 na kapin mga idol 11:30 so lagi 3 oras lagi wala pa tayong kain. Taas na yung lakad natin
Tayo naman yung kamera kanina kasi kami sa mga bahay din mga doon. Meron kami sinanong sa mga bahay din. Sabi nga dito daw, hindi na kami nag-video kasi baka maano kasi lang damay ko yung kanilang mga pamilya. So, Okay, yun. kami sa mga bahay doon. Mga bahay doon. So may mga bahay doon mga kaidol. Yun, sinabi ni Prime na hindi na, pinatay lang namin yung ano kasi para na rin sa kanilang kaligtasan. So, bakit sana ko kayo mag-isa bago kaya namin pinatay. So dito daw, street lang ito dito, hindi lang kita maliko daw sa dalan daw. Yung kaidol yung daan dito. Dito. Buki din pang ito. Layo ang ibaktasan ng tawat ba? Oo. Bakta ko siya dire. Pero kung kuan ni diri kuan masulod ni kuan diri motor siguro. Kuna yung istorya nung sa syudad siya ganalusob ng mga bandido ng kuha no. Oo. Kung sila trabaho niya tayo, trabaho sa ginagawa ng kuan sa kuan daw, trabaho man sa kuan daw. Ha? Kuan Kananan? karinderya? Trabaho sa kandiya ito, Pag uli daw niya ba? Pag uli niya gi at nga nga nang kuan. sa iyang balay. Oo. Iyang gasilahan. Dito na daw siya gikuan. Nangyari na talaga so kailangan talaga yun. Kaya nga pasensya talaga hindi na ako nakapagpaalam at kasi medyo malayo din yung bahay ng kapatid ko. So may bahay doon mga kaidol kahit ano bukid na may bahay pa rin oh. Alam ko So yan mga kaidol ito talaga yung unang punta namin sa asawa ni Prime. So hindi namin hindi natin alam mga kaidol kung ano talagang reaksyon ng asawa niya. So pakinggan na natin yung anong reaksyon niya bago tayo para makapagpaliwanag naman tayo. Layo dito So pero alam ko parang gusto nito yung mga sundalo. Pag mga sundalo safety talaga yun. may ano man doon, may detachment man doon. So ibig sabihin pag may detachment dito wala safety. Oo. Sa barangay Bakaw. Barangay Bakaw. Grabe yung bundok pa rin. Welcome to Barangay Bakaw. Bakaw mga kaidol. Kunting kaalaman tayo mga kaidol no, Bakaw. Pag kinuha natin yung W, magiging baka na yun. Bakaw. Lawak pa rin ang Ikaw, pangalan din mo kami. bundok dito. So may balaan na to ron. Malalaman natin kung anong kalagayan niya dito. Kasi mula nung dinala ko siya dito, hindi naman ako nakapasok doon sa kanyang tinitiran. Yan sa baba mga kaidol, may bahay pa rin. Yan. Alam ko hindi talaga basta-basta matanggap yung pangyayari na gawin ko sila. Tapos na yun, nagagaw pa sila. Hindi ka matanggap sa inyong mga ariyan. Pero sana talaga okay na natin. Magalit. Hindi natin alam yung reaction niya to, no? Magalit ba siya o ano ba yan? Oh, Nasabihan mo to lang kapatid kita, hindi no? hindi pa rin. Hindi mo alam na kapatid kita siguro ba? Hindi pa kasi hindi ko nga alam na siya yung asawa mo. Busy kasi yung Di mo naman sinabi na yun ang pagmumukha niya, yung asawa mo, yung pangalan. kasi nung pag-alis ko sa atin dati, yung naghanap ko ng trabaho, di ba hindi ako nakauwi. Oo. Yun na yun yung aking na ano. Parang nag-harvest ng lansones lo. Maraming prutas dito May mga rambutan Lansones, tingnan natin yung rambutan mga kaidol. Naman kaya natin. Hindi na po. Yan. Pulang-pulang yung rambutan na dito. Yan mga kaidol. Ay, hindi nakita yung pula. Kasi yung camera natin. Yan, pulang-pula ang rambutan mga kaidol.
Ayan, kasing pula ng pag-ibig ko sa inyo. Wow, Char. Sana all. Sana all. Sana all. Ayan mga kaidol, no, kunting ano lang. Biro lang para hindi ko ano. Pagod kasi maglakad itong mga kaidol. Daming ano doon. Ano dito mga kaidol, lansunis. Ano tawag sa Mito? Walang yung Sarapol. sarapol. Maniwala kayo mga kaidol. Yun ang bunga ng lansunis oh. Tingnan niyo. Siguro mayroon din dito sa ano sa lula ni sa asawa mo ba? Ito lang kanino to. Ha? Ito lang kanino to. So baka mayroon din kasi matatanda na siyempre may Hindi kayo sa kanila tong minsan. hindi natin alam. Tikman natin kung lasang sawa ko ba. Mga kaidol. Baka hindi lansunis to, baka limonsunis to. Yung mga idol, pag matamis yung lansunis ang tawag dito sa amin yan. Pero pag maasim, limonsunis. Kasing asim ng limonsito. Ha? Grabe talagang prutas dito. May santol, may rambutan, may lansunis, may mangustin, durian. Fruit salad ng kinalalabasan ito ah. Ito yung ginamot ko dati sa aking bunit ba? Ito yung ano dati. Yan, mabisa yan. Bisang gamot anong tawag nito? Sunting, sunting no? Siguro may nakakilala nito. Ito. Asunting. Malakas ang tama nito sa mga may Bunit. alipunga. Alipunga din. Oh, malakas to. Tignan yung santol mga kaidol. Grabe talagang bunga dito. Sagana talaga. Santol oh, daming bunga. Malayo pa. Ano, bahay gulo? Meron. Baka may ano dyan, tao dyan. Yung mga bunga ng santol mga kaidol oh, talagang nahuhulog lang, nalalanta lang. Layo nilakad namin ha. Mga siguro mga 1 oras. Pagpatulang natin natin. Oo. Kaya nakakatakot din dito. Baka may ano dito. Siguro meron pero balido wala na ito. Ito lang. May mga sundalo naman. Huwag kayong mag-alala mga kaidol. May mga sundalo naman. Ano. May tao? Ayo. Walang tao mga kaidol. Yan mga kaidol ah. Lumabas yung tao kanina kaya tumito yung video. Ha? Lumabas yung tao nung nag-ayo tayo nung hindi tayo ng kwan. So, hindi pa kami nakaabot sa tinuluyan ng asawa ni Prime mga kaidol. Hindi mo na sa handa tol. Hindi mo daw. Hindi pa tayo sigurado kasi ang layo naman dito ah. Nung nag-ayo kami dun sa bahay, lumabas yung tao kung tinutulong yung video. Oo. Iwas talaga tayo. Grabe talaga yung tuktok dito mga kaidol. Oh. Yung bundok. May motor doon mga kaidol na ano. Ano naman dito yung ang tawag dun, madaan naman dito yung motor pero hindi na kami nagpati dito kasi para matipid din kami kasi dagdag po ng 100 pag magpatid pa dito kasi masyado po ito muhundok. Layo naman dito. So kung dalawa kami ni Prime, pag mamasahe kami dito, 200 yung ano namin. Magastos pa masahe. Isa lang yun, pagpapasok dito 200. 200 papasok dito. Yung dala pasok na. So yan pinag sa labas 100, pag 100 lang tayo. Oh. So pinagtsagaan namin yung maglakad lang mga kaidol para makapagtipid kami kunti. So makaabot din kami doon. Sanay naman kami sa lakaran ah. Hindi na to. Ha?
Oo, oo. Ayan yung mga kaidol. Kabahan ako tol. Kabahan ko ba? Excited lang siguro yan. Kabahan ako. Alam kong magagalit ko. Ilang tagal. 3 taon akong hindi nakauwi. Grabe talagang prutas ito tulo. Durian na naman oh. Oh, durian. Halo-halo ba? Layo din yung ilakad mga timba. So tandaan niyo mga ka-idol ha. Mula papasok dito hindi kami nag-video. Sa yun doon may kalsada ng asfalto. Yung video yung lula niya. Oo. Pwede lang. So yan mga ka-idol. Pag pumayag yung asawa ko na lalabas sila dito, sama sa akin. So, punta ba sa kanyang nanay. Yung nanay niya tol, nasa sila tol. Oh. Doon siya, kung ayaw yung sumama sa akin doon sa kanyang nanay. Pero, So stahin ko sila. pag okay na kayo ng asawa mo, pwede naman natin yung puntahan yung biyanan mo. No, biyanan ba tawag doon? Oo, yun lang. So pwede naman Pero puntahan galit mo. yun sa akin kasi iniwan ko yung pamilya ko. Pwede naman natin yung idaan sa magandang usapan. Maging okay na ang lahat para makapahinga tayo. Oo. So sana mga kaidol, pag maging okay ng lahat, ay makapagpahinga naman kami sa exploration na So yung tungkol sa mga anak ni Utol mga kaidol, nandun sila lahat sa bahay ni nanay. Oo. Kasi siniti ni Utol kasi narinig niya yung usapan ng mga bandido na lulusog sa mga bahay ng mga vlogger. So yung location namin, ilan nanay tatay, hindi nila alam. So yung location lang kay Utol kasi bumbukin yun. Ito. Ha? Sakit yung pa ako. Yan, panoorin mo sa pangalawang gusto ko ito naging ko na hindi ko namin masyadong na yan, ang bahay ko. So, tuloy itong video sa unahan ko. Doon natin patuloy yung video sa unahan. So, tutuloy namin sa yung video mga kaguro. Sinila yung katanagit kami. So gaya ng sinabi ng kapatid ko mga kaidol, putulin muna namin yung video. Magtatanong kami. Okay. So yan mga kaidol ha. Ito na sigurong bahay na sinabi ng bata na tinanong namin. Sana dito po si So tanungin natin yung So dito natin malalaman kung talagang sa natin sa asawa ni Prime. So ayo. Uy. Basta lang. Kira. So yan mga kaidol. Ito po yung asawa ni Ibrahim at saka yung anak niya. So dito po. So tanungin natin to kung na-miss na ba niya yung asawa niya. So kumusta mo diri Kaya naman niya. So yan mga kaidol kuya sa atin pero di niya alam na di mo ba namin si Ibrahim? So sino yung kasama? Saan yung lula mo? Umalis. Yung mga kaidol, umalis yung lula niya. So sino kasama mo dito? Ko lang at yung anak ko. So yan mga kaidol. Basta naman mo day. So yan. Yan ang
Sino ba? Muna ng bata, muna ng bata. Dili. Ha? Kasi anak na day. Kung ano anak dili? Dili. Suko ka? Wala. So, yung anak yun tol, may ano ah. Ano naman yung kagdila ko na anak? Kinsa ba anak na day? Di mo ni anak. Ha? Di mo ni anak. Siya mga kaidol, parang na ano yung asawa nito, nagalit sa kanya. Kasi mag-aapat na taon na iniwan niya. So, yun ang hindi natin alam yung reaction niya kung ano talaga. So, ikaw na lang magpaliwanag tol kung anong nangyari para kayong magkaintindihan. At saka intindihin rin natin kung ano yung reaksyon ng asawa mo sa ilang taon na hiwalay ka. Wala din mo dire nga pala kwarta sa akong mga kauban di ay. Wala. Wala ko panang hindi mo nilakaw ako sa una ba kay ang nagtabo ato di ko gusto nang hindi mo kay di jud ka masugot. Para ra mo ko sa kaugmaon sa tong pamilya god. So, naedad lang ba? Sa luwa jud ko sa kung nabuhat nga sala sa mo ato nga panahon day kay wala jud ko ka kuan ato nga time nga inato day may tabo di nila dayon nilang kuan. Yung butas-butas yung sinina ng anak mo tol, no? Yung masyadong iba. Si Lula mo gipuyan niya dire. Layo Anong naman mga ito. rin ako anak na di na ako Di mo anak. ni anak ni. Di na ako anak. Sinabi na hindi mo anak. Ano ba yung... Labas mo na ako tol, usapa ka usapin mo yan tol. So, si pangalan mo lang? Giselle. Sil, anong magkaingon magkakadili na anak ni ninyo ni Efraim? Wala man ako siya gikuan na kuan. Wala man ako ni siya ano na, siya ang amahan ani. So yan mga ka-idol, yun ang napakalungkot na isipin na pag mawala ka sa mga anak mo ay pagbalik mo dito, 3 taon lang ay mismo na yung asawa na nagsabi na hindi niya anak to at hindi niya rin papa si Efraim. So yung mga ganung pangyayari mga ka-idol ay talagang hindi mo inaasahan na mangyari. So, di mo ba tanggapin si Efraim Sil na mabuo yung pamilya nyo? Dili. Paano- Tulong katuig min niya gibiyaan yung pagkaman ako po siyang dawato balik. Di mo ba bigyan ng pagkakataon na para man lang sa anak nyo? Dili. Yan mga ka-idol, no? So, hindi natin masisisi si Giselle kung sa ngayon ay yun pa yung desisyon niya. Pero asahan natin balang araw na magbabago yung isip niya kasi baka nanibago lang siya kasi ilang taon na nawala si Efraim sa kanila, 3 taon. So ang napakadismaya dito mga ka-idol kasi di niya pinakilala yung anak ni Efraim na siya yung ama. So yun talaga yung mahirap na pag iniwan mo yung pamilya mo. So di mo ba bigyan ng pagkataon si Efraim na makapagpaliwanag kung bakit kayo iniwan, kung ano nangyari sa kanya? O ano? Di mo ba ako kilala kung kaano-ano ko ni Efraim? So yan mga ka-idol. So nung hinatid ko siya dito, hindi ako nakapagsabi sa kay Giselle na ako pala yung nakakatandang kapatid ni Efraim. So ngayon ko lang sabihin sa iyo, si Efraim ay pangbunsong kapatid ko. So magkapatid kami ni Efraim sa ina lang. So kung yung anak nyo ay pamangkin ko rin yan. So sana ay magkaayos kayo ni Efraim para mabago naman yung niya. So para di man maano siya. Saan ba? Natabo mo gud ato. So paliwanag mo tol. Ang gikuan sa kuwato nga time gusto nila nga makuha mi kay kabalo sila sa mua nga nanginanglan jud mi kuan kay buntis ka ato nga time niya. Kinanglan ko og kwarta kabalo ka ato nga time ang akong pagpanarbaho gagmay ra akong kita. Unang nisulod jud ko ato aron masipti mong pagpanganak. Sipti mo pagpanganak ba? Yan may mga motor na dumaan.
So yan may mga Sa may diri, safety na yung lugar diri. Mm. so yan mga kaidol. Yan, so ito yung tinitirahan nila, no? Sa may ginakaon nyo diri, yung anak. Sakto, nagpakaon nyo diri. Butas-butas ng sinina, yung damit sa ano. Kamuti, saging. Nung lula diri, loy, kayo mo pinagbuhin ninyo. Mm. Muling balik pa man ka diri. Nanamo ko iya baron. Ay, nasisinamok sa mga kinabuhi, be. So yung mga kaidol may syuta na pala yung asawa ni Prime Yun yung ngayon. sinasabi ko na So talagang nagdadalawang isip akong bumalik dito kasi baka mayroon na siyang iba, no? tingnan na natin. Distance muna ako mga idol kasi medyo masakit ang sinabi niya. Parang hindi ko matanggap. Dumistansya ka muna tol, ako muna magtanong. Sabi mo to. So yung mga kaidol, no, yung sabi ni Giselle, asawa ni Prime, may syuta siya ngayon. So hindi pa tayo sigurado mga kaidol, baka sa galit lang niya na matagal na niya hindi nakita yung asawa niya. So ako ang magtatanong sa kanya kung totoo ba talaga yung may syuta na siya. So Sil, totoo ba yung sinabi mo na may syuta ka ngayon? Dili, sa tinawa lang niya, dili tinawa diya kay. Ako lang ito nabuhat sa iya kay. Tungod sa kalagot na ko iya. So, bless dito. Si pangalan ni mong kan? Ang pamangkon? Liam. So, yung pangalan ng pamangkin ko mga ka-idol ay Liam. So, ito mga ka-idol pag sobrang galit yung tao ay makapagsalita siya ng hindi pwede sa kanyang asawa. Kasi 3 taon na hindi nagkikita. So, pwede niyang sabihin yun. Pero alam naman natin na sa mga ganong pangyayari ay pwede pa rin magbago. So, pwede natin yan. So, sana po ay yung totoo yung sinabi ni Giselle na hindi siya may tao na dumaan sa likod mga kaidol, siguro yung kapitbahay nila. So, wala ba kayong balak Sil na mabuo yung pamilya nyo para sa anak nyo? So, yung sinabi nyo kanina na hindi anak ni Prime yung si Liam, gaano katotoo yun? So, Tinawa diya na anak man niya pero naglagot ng jud ko niya ba tungod sa tulo ka tuig wa siya ni uli diri So yan mga kaidol, nalaman natin na sa galit pala nasabi niya na hindi anak ni Prime. So dito talaga mga kaidol, sa ganitong pagkakataon malalaman natin kung ano talaga yung dahilan ng isang tao. So ang gusto sana ni Prime na kukunin ka namin ngayon para doon ka na rin ginamama kung papayag ka. Pero kung hindi ka papayag sa ngayon, babalikan ka lang namin para mabuo yung desisyon mo. Kasi baka hindi tanggap ng kapatid ko na sinabi mo na hindi si Liam ay din yung anak. Isri anak na day. Sa amigo. Yung isri nito si Maritol. So, yung sabi ni sa asawa mo ay nasabi nila yun kasi galit na galit sa iyo. Ilang taon kang nawala, 3 taon, tapos di ka naman nagpaalam. So, ayan, pumunta yung iti sa iyo. So, naiputan si Utol sa bird, ibon. Yan, may ibon kasi andun siya sa baba, dito siya nakaupo. Ayun, naiputan siya. Sa Bisaya na ithan. So kayong mag-usap tol para talaga kung ano talaga yung Yan na, sige. So may man ka dyan, may kunti ka namang dala dyan. Ha? Pagkaon na gamay. So tignan natin yung dala ni Utol. May kunti kaming pasalubong sa inyo Sil na sana ay Ano to tol? Tigas yan. Tigas, tulam at kuwan. Ito. Kunting to.
So yan yung asawa ko talaga mga idol. Yan. Ito yung anak ko. Tsaka may ano dito. Yung bigas. Kinsa man ko, kaila ka sa pa, kinsa man ko. May Isa kasama ko. na rin dito yung Dong, bigas isa ko, ka dong. sa ice cream. Ito mga kaidol. Dong, kinsa ko, kaila ka na ko. Dala namin ni Prime. Kinsa man ko. Hoy, dong kinsa man ni, kaila ka na ko. Tito, Yan. Yun ang mga, yun ang mga. Tito na yung tawag ng anak ko sa akin. So yun mga kaidol. Sakit. Yung So yung sinabi ng utol ko no, so nagalit yung asawa ko lang pero anak ko to talaga tol. yun sabi talaga ni Kasi Giselle. yung- Oh. Pwede mahawakan yung anak ko. Hawakan mo, parang ano ha. Pwede makuhan. Hindi siya matatakot. Doon. Naman to. Tito kung mo, tito. Muy gani kay dili siya kuan, mo ila tol. Ha? Tito ko, tito. Muy gani di mo ila. Tito. Kasi malapit kasi yun si Utol sa mga bata. Sa ano sa yung sa mga anak ko rin ay malapit talaga yun si Utol. Kaya Tito talaga yung tawag sa akin tol. Tito, Hmm. yan ang masakit Tito ko, ano, tito. masakit pakinggan Tito. na ilang taon kang nawala. Tapos pagbalik mo dito, imbis papa yung sabihin sa'yo Hindi mo lingkod. ay ano na lang, tito. So sa mga ano natin dyan, sa Tito ko, tito. wag kayong magpa ano kasi pag mahaba yung panahon na mawala kayo sa mga anak nyo ay Ha? tatawagin kayong tito. Tito. Yung mga kaidolo. No, tito, di ko tito, tito. Tito ko, tito no. Kablo na yung misterang bata di ay. Mm. Kasi Ano kuwan siya ng ginatawag ng papa langit? Isa man kong yabi mo? Mm. Tito papa yung tawag. Tito papa. Ano mama? Ano mama? So na rin siya tito papa ginatawag to. basig yung lolo. Ha? O Oo, basig kuwan igsoon. igsoon aw Naka-igsoon. Dago ko kan ba? igsoon ni Naka-igsoon. igsoon Giselle. Kay wala masig pag matngon niya buot wala man ka. Basig, basig tinuod siguro na siya lain nga uyag tol. Lagi pag nisulti si Giselle lagi sa iya haradang palagot lagi. Dugay ko kani uli. Asa man imong tito? Tito yun yung tanong sa ko to. Tito lagi. Sakit sa buot no. Hindi gila madag istorya na nila. Tinuod yun na nakauyab. Mm. Ano siya lagi dito? Lagi kuan na suko pa na karon kay bag-o pa man. Sa duan nagugod kay wala mo to na kung tuyo para mo to sa inyong kaugmaon ng tagod. Kuan na siya nabaguhan na siya karon. Gikan sa pagka-rescue niya karon pagod nato na anhi. Kay dugay po ka na kuan. Namoy bugas diri ron. Kaya ko na malapit mga ganun kasi masakit kasi malaparo sa mukha. Kaya ko malapit sa Baka mahampas ka pa niyan. tama may bugas diri day. Wala. Isa lagi nakaon nyo diri day. Saging, kamote. Kasi ang bata. Mm. So dito natira siya no. So yan mga kaidol no. Hindi yung basta-bastang pakiramdam ngayon ni Prime kasi sinabi ng asawa niya na sa kanya mismo na may siyuta na siya. Tapos sinabi niya na wag na raw siyang guluhin ni Prime. So yung sinabi niya, sinabi ng asawa ni Prime, si Prime ay umalis muna sandali. Sumama yung loob. Tapos yung tinanong ko si Giselle na kung bakit niya nasabi yun kay Efraim. Ang sabi naman po niya sa akin ay sobrang galit niya po kay Efraim dahil
3 taon na hindi niya nakita si Ephraim. Tapos yung mga pangyayari na hindi niya gusto, nagtrabaho raw siya sa isang karinderya. Tapos iniiwan niya yung pamangkin ko sa kanyang lola. Tsaka doon siya na ang pinagtataka lang po namin mga ka-idol kung bakit siya nakuha ng mga bandido, yung mga tauhan ni Grigo, na hindi nga pinaalam ni Ephraim yung pangalan, yung mukha. Pero nalalaman pa rin. Ang lakas talaga ng koneksyon ni Grigo. Siguro si Grigo may koneksyon sa So nangyari na So yung kinausap ko mga ka-idol, yung asawa ni Ephraim ay talagang yun bang hindi mo maipaliwanag na galit yung nasa puso niya, galit ba o sabik o talagang hindi mapaliwanag mga ka-idol sa yun na sitwasyon. So ang gusto ni Ephraim ngayon mga ka-idol ay kukunin niya si Giselle, dalhin niya doon sa nanay namin, doon niya patitirahin. So iwan ko lang mga ka-idol kung papayag ba tong si Giselle, kasi di naman natin siya mapipilit na sumama o hindi. Sa kanya niya pa rin ang desisyon. Pero ang gusto talaga ni Ephraim ay makuha siya dito, kasi nag-alala din si Ephraim sa kalagayan ng kanyang mag-ina. So susubukan pa rin naming kausapin para sumama siya sa kay Ephraim. So alam naman po natin mga ka-idol, yung mga ganitong pangyayari talaga ay nagbabalikan nga yung naghiwalay ng 10 taon, 8 taon. So yung kay Ephraim ng 3 taon lang ay posible na mangyari dahil sa anak. So nasasaktan din po yung kapatid ko mga ka-idol dahil mismong anak niya tinawag siyang tito. So pati ako mga ka-idol, hindi ako kilala ng pamangkin ko. So sana may bago ang isip ni Giselle. So yung pagkakataon nito mga ka-idol ay mahirap talaga maipaliwanag, kasi di natin alam kung ano ang dinaramdam ngayon ni Ephraim o ano rin ang dinaramdam ni Giselle. So nasa sa kanila na rin po yung desisyon. Hindi naman po ako pwedeng manghimasok sa kanilang sitwasyon mga ka-idol, kasi sa kanila lang. Yung sa akin lang ay magsalita ako para sa kanilang kabutihan. Kung hindi naman po madala sa pagsalita, dahil bawat tao ay may kanya-kanyang desisyon. So irerespeto pa rin natin, pero mas mabuti yung magsama sila na buo yung pamilya nila para sa kanilang panibagong buhay ni Ephraim. Yun bang may inspirasyon sila sa kanilang bawat hakbang sa buhay. So abangan nyo lang po mga ka-idol ang mga susunod na may upload na video sa tungkol sa buhay ng asawa ni Ephraim. So ang layo naman po dito ng lugar. Dito yung tinitirhan ni Giselle mga ka-idol. So hanggang dito na lang po mga ka-idol. Maraming salamat po sa inyong suporta talaga. So sana po ay hindi kayo sana po mula umpisa nitong ay panoorin nyo hanggang sa matapos po yung video na ito, para malaman nyo po yung katotohanan. Kaya God bless po sa inyong lahat, sa ating mga solid na sumusuporta. Shout out sa inyong lahat dyan. Salamat po.